Ako siguro yung isa sa mga masuswerteng babae o nanay na nanganak ng hindi nahirapan. May video nga ako na nagbibigay ng tips kung paano ba manganak ng mabilis at normal. And sa totoo lang, ang daming nanood nun kasi naniniwala ako na marami talagang first time na mga nanay na nag-iisip na nakakatakot manganak, baka mahirap. Kaya shinare ko yung experience ko kung paano ako nagkaroon ng mabilis na labor at delivery. So para sa mga nagtatanong, parang 14 minutes lang ata akong umiri at less than 5 hours lang ako nag-labor. And hindi ako nag-epidural, natural birth talaga siya at wala talaga akong naramdamang pain maliban dun sa paglabas na ng anak ko. So bakit ko ba sinasabi to at sinishare sa inyo? Kasi kahit na nagkaroon ako ng madaling panganganak, pagkatapos kong manganak, talagang parang naging sure na yung decision ko na magkakaroon lang ako ng isang anak. Ako yung isa sa mga tinatawag nila na one and done. So bakit ba nakapag-desisyon ako na isa lang ang magiging anak naming mag-asawa? Syempre yung husband ko is very supportive naman of my decision. Sabi niya, syempre ako naman daw talaga yung magdadala ng bata and ako yung mag-go through sa labor and 9 months na pagdadala ng bata sa sinapupunan and ako yung maglalabas ng bata. So talagang alam niya and naiintindihan niya and he respects that dahil alam niya na yung majority din ng pag-aalaga pag newborn, di ba, nasa nanay din talaga kasi yung breastfeeding kung masuswertehin na merong gatas, sa nanay talaga mapupunta. So anyway, one and done ako and maraming reasons kung bakit. Kasi sa totoo lang, hindi madali magkaroon ng anak at yung responsibilidad ng pagiging magulang. Una, maraming magsasabi dyan, di ba? Syempre yung financial aspect. Correct, financial aspect yung number one na yun yung naiisip natin na medyo mahirap pagka magkakaroon pa ng more than one na anak. Pero sa totoo lang, for me, yung financial aspect, yan yung pinakamadaling solusyonan. Kasi 'di ba, kung magsisipag ka lang, magtatrabaho ka, maghahanap ka ng ibang racket, pwede kang kumita, madali kumita at magkakaroon ka ng pera para masustain yung buhay na pagkakaroon ng dalawang anak. Pero hindi lang kasi financial aspect yung dapat isipin pagka magkakaroon ng anak. Pangalawa dyan is yung mental and emotional changes na nangyayari sa isang nanay, sa isang babae. Napakahirap. Totoong mahirap siyang i-explain at hindi talaga naiintindihan ng karamihan ng mga lalaki. Pero yung pagkakaroon ng hormonal changes pag ikaw ay nagkaanak, ibang-iba talaga. Talagang parang doon lumalabas yung sinasabi nila na parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Tapos nagkakaroon ng sudden shift na kung ikaw dati, sarili mo lang yung iniisip mo, parang automatic na ang babae, talagang yung nanay nila na switch, nag-on lang, tapos parang yung bulk ng responsibility talagang napupunta sa shoulders nila. And for someone to have that kind of responsibility, hindi talaga siya madali. Kaya nga 'di ba nauso yung mga salitang or usapin na mental load kasi talagang nasa nanay yung bulk natin. Aminin man natin at hindi. Yes, tumutulong ang mga husband natin, pero yung mental load pagka naging nanay ka, talagang sa'yo napupunta lahat, 'di ba? Na parang ikaw ang mag-iisip, anong doktor ang kailangan natin para sa anak natin? Kumpleto ba siya sa vaccine? Saan natin siya pag-aaralin? Anong mga milestone na ang dapat niyang natututunan? Talagang most of the time, nanay ang nag-iisip niyan. And para magkaroon ka ng iisipin sa isang bata na ganun, mahirap na. So what more kung dadagdagan mo pa ang isa mong anak, 'di ba? Tapos ikaw ulit yung mag-iisip, napakahirap talaga. Pangatlo, kailangan mong isipin kung napapalaki mo ba ng tama yung anak mo as it is now. Kung nag-iisa yung anak mo, tama ba yung parenting na ginagawa mo? Tingin mo ba ikaw ay healed from your traumas, yung tinatawag nila, 'di ba? Ikaw ba ay properly equipped to raise children? Kasi kung sa nakikita mo ngayon, naiisa yung anak mo and nakikita mo na meron kang mga nagagawa na parang feeling mo hindi tama, then anong karapatan mo para magdagdag pa ng isang bata dito na baka magkaroon ng mga traumas kung hindi ka pa properly ready, 'di ba? Pagpapalaki ng bata. And then last na tinitake ko into consideration is syempre yung mundo ngayon sobrang hindi siya safe, sobrang hindi siya maganda. Yes, masarap mabuhay para sa ating mga malalaki na, 'di ba, na kaya na yung mundo, pero once na maging magulang ka, magkakaroon ka ng fear na hindi mo maiisip na meron ka sa katawan mo. Alam mo yung parang maiisip mo lahat as in okay ba yung gobyerno natin? Pagka lumaki ba yung anak ko, magiging okay ba siya? Nakakatakot kasi sobrang dami
ng masasamang loob. Alam niyo yung mga nasa balita na pumapatay ng bata o kaya may ginagawang masama. Basta yung mga masasamang tao, di ba? Sobrang nakakatakot na yung mundo ngayon. And parang ako personally, ayokong magdala ng bata sa mundong to na ganun. So parang for me, kaya kong protektahan yung isa. Yung parang yung iniisip ko or yung puso ko na nasa labas, nasa isang bata, hanggang ganun lang yung kaya kong maisip. Kasi yun nga, yung mundo ngayon, it's really scary. Kaya naman, para sa mga kabataan dyan, Diyos ko, nakikiusap ako, kung hindi kayo handa na mag-anak, maggamit kayo ng protection, educate yourself kung ano yung mga proper ways na hindi kayo mabubuntis para hindi kayo magdadala ng bata dito sa mundong to na hindi kayo ready. Alam nyo ba guys, meron akong video na nilabas yung kung paano malaman kung buntis ka. And I was intending that video for moms na expecting. To my surprise, mas madaming comments ang mga bata na hindi alam kung paano malalaman na buntis sila. Alam mo yung mga questions nila na nagdupo kasi kami ng ganito and then hindi ako dinatna, na-delay ako, buntis na po ba ako? I mean, simple things such as that, tapos hindi mo alam bakit ka gumagawa ng bagay na pwede kang magkaroon ng responsibilidad na hindi ka naman ready. Tapos sino yung magsasuffer? Yung mga bata na hindi naman nag-decide na mapunta sila sa mundong to, di ba? Parang nagdadala ka ng bata sa mundong to na hindi ka ready. Tapos anong mangyayari dun sa bata, di ba? And same goes with parents na nag-aanak na parang feeling nila kailangan nilang mag-anak dahil it will serve as their retirement fund. No, that is very wrong po. Unang-una, pag ikaw ay magdidesisyon na mag-anak, sisiguraduhin mo na gusto mo yan at kaya mo yan dinala sa mundong to dahil kaya mong buhayin. Kumbaga gusto mo siyang buhayin. Kasi ikaw ang may responsibilidad dyan. Kahit hanggang pagtanda niyan, hindi ka mag-aanak dahil iniisip mo na para pag tumanda ako may mag-aalaga sa akin. O kaya hindi ka mag-aanak para maisip mo na may katuwang ka sa mga gastusin at mga problema dito sa mundong to. Sobrang daming nag-comment dun sa isa kong TikTok video na sila daw lumabas sa mundong to na parang yung mga magulang nila dinedemand na agad sa kanila na pinagtapos kita ngayon buhayin mo na ako. I mean, bakit ganun, 'di ba? So, hindi talaga madaling mag-anak at ang pag-anak ay mahabang pagpaplano. Future 'yan hanggang future. Hindi 'yan basta lang nagtsuktsakan tayo, nag-enjoy tayo, then okay na. Masaya na ako, nasarapan ako. Tapos pagka nabuo yung bata, sige tuloy ko na lang. And then hindi ka ready na buhayin 'yan, ibigay lahat ng best diyan. Kasi responsibility mo yan bilang magulang, ikaw dapat ang gagawa niyan para sa anak mo and not the other way around. Because again, yung batang yan, yung sanggol na yan na nilabas mo, hindi niyan pinili na lumabas dito sa mundong to. So sa mga nagtatanong dyan kung madali bang magkaanak, okay bang magkaanak? Masarap bang magkaanak? Yes, masarap magkaanak. Kasi iba yung feeling pagka nakikita mo yung mga maliliit na batang yan na nag-I love you sa'yo at natutuwa pag nakikita ka. Pero more than that, more than the joys of yung gano'n na maliliit na bata na natutuwa ka, sobrang laking responsibilidad niyan. At hindi yan basta-basta overnight na pagdesisyonan mo na, gusto kong magkaanak. Kailangan alamin mo lahat. Lalo na ngayon, nagtataasan ng presyo ng gatas, ng diaper. Alam nyo yun, hindi lang yan basta hanggang doon. Madali mo masusolusyonan ang diaper at gatas, pero paglaki niyan, yung pag-aaral niyan, pati yung kung paano mo siya mapapalaki ng tama, na hindi siya masasaktan ng ibang tao, sobrang daming kailangan lahat isipin. At bukod pa dyan, kailangan isipin mo na habang pinapalaki mo yan, magre-ready ka din para sa sarili mo. Dahil again, hindi mo retirement fund yung anak na gusto mong buuin. So sa mga nagtsutsuksakan dyan ng mga kabataan at nagtatanong kung madali bang magkaanak, paano malalaman kung buntis, please lang, mag-educate kayo sa sarili nyo. Ang alamin nyo is kung paano ko mapoprotektahan yung sarili ko na hindi ako mabubuntis, lalo na kung hindi ako ready. 'Di ba? I'm very passionate about this because naloka ako dun sa mga nagko-comment sa aking mga kabataan na tinatanong kung paano malalaman kung buntis ba sila, hindi pala sila ready at ganun ang ginagawa nila. So anyway, sana may napulot kayo dito sa video ko na to, and kung may comment kayo, ilagay nyo lang dyan sa baba, let me know and I'll try my best to answer each and every one of your comments. So sana nagustuhan nyo, and kung nagustuhan nyo, please don't forget to like and subscribe for similar contents na ganito. So yun, I'll see you again until the next one. Bye-bye!